siya papadudot ay hindi ko magawa. Hindi siya maalis-alis sa isipan ko. Ang hirap papadudot, hindi siya palang mananakit ng sobra sa damdamin ko. Yung taong nagbigay ng kulay sa ako sa hinila niya ako sa loob ng hindi pa rin mapatid-patid ang mga luha ko. Bakit ako? Bakit hindi yung mga mayayaman na customer mo? Hindi ko sila mahal, ikaw ang mahal ko, sagot ko. Mahal din kita noon. Nasira lang ang tiwala ko sa iyo nung malaman ko na ganun pala ang trabaho mo. Nag-break nga kami ng girlfriend ko dahil sa iyo eh. At okay lang sa akin yun dahil mas mahal kita kaysa sa kanya. Pero nung malaman ko na ganyan ka pala, nagsisi na ako. Akala ko nakakuha ko ng matino. Ito ang ilan sa mga mahabang sumbat niya sa akin. Hindi ko naman ginusto ang maging ganito ako. Sabi ko sa kanya. Ikinuwento ko sa kanya ang totoong naging buhay ko at paano ko nakalipad sa ganung uri ng trabaho. At sa wakas ay kumalma si Edric at naibalik ang simpatya niya sa akin. Noong mangako ako na hindi na ako papasok pa sa beer house. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Kahit magtinda, kahit ano, basta malinis at ang kapalit nito ay hindi na niya ako iiwan pa. Magsisimula ulit kami. Hindi na nga ako pumasok noong gabing iyon, Papa Dugot. Nagsama kami ni Edric sa bahay ko at doon ay muling may naganap sa amin. Sinabi sa akin ni Edric na magtiyaga at maghintay. Nakahanap ako ng malinis na trabaho, Papa Dudut. Sales lady sa isang pwesto ng dry goods store ako nagtrabaho. Stay in ang mga kasama ko at ako ay sinabihan din ng amo namin na si Ate Liza na mag-stay na rin ako. Kaso, meron pa ako dahil ayoko pang makalayo kay Edric. Masyado kasing malayo ang bahay ni Ate Lisa sa bahay ni Edric. Parang hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko nakikita at nakakasama si Edric. Kahit patakas lang siya, pumupunta sa akin ay importante sa akin yun. Mga mumunting sandaling maipadama ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal ay masaya na ako. Papunasan ko ang pawis niya, malinisan ko ang kuko niya, pamasahe ko ang likod niya, mayakap siya at mahagkan. Lahat ng pagkakataon ay gusto ulit natapos ang 3 linggo. Kinakailangan ko ng ibenta ang mga kasangkapan ko sa bahay upang makalipat na sa bahay ni Ate Lisa kung saan ako mag-i-stay in. Masakit para sa amin ni Edric na maghiwalay. Pero iyon ay bahagi ng aming plano na may relasyon na kami na higit pa sa magkaibigan. Nag-i-show girlfriend daw ako dahil maganda lamang ako at pinapakabol niya sa akin. Sabi ni Edric noon ay matagal nang nasa Maynila dahil yun. Natigil daw siya ng ilang taon kaya't noong second year college sila ay 24 na siya. Siya rin ang nagsasabi sa akin sa mga pinagkagawa ni Edric kaya't kung minsan ay hindi namin maiwasan ni Edric ang mag-away. Selos lang naman ang laging rason ng pag-aaway namin dahil guwapo nga si Edric at napiti ng mga babae. Pero pilit naman niyang pinatutunayan na ako lang ang kanyang minamahal. Inuunawa ko naman siya dahil siya nga ang lalaki at talagang malakas ang kanyang dating. Tinatigan ko na lang ang hindi naman niya pagbabago sa akin at ang hindi niya pagpalyang pagdalaw sa akin. Maging ang init ng kanyang katawan sa tuwing kami ay magkasama ay hindi nagbabago. Sinisikap lang namin mag-ingat lagi dahil hindi pa ako dapat magbuntis. Kaya lang papadudot ay sumapit ang isang pangyayaring lubos kong pinagsisisihan. Ang pagsama ko sa bahay ni Edric na siyang magbibigay ng napakatinding pagsubok ang aming relasyon. Birthday na nag-iisang kapatid ni Edric. Inanayahan niya kaming dumalo. Kumakain kami noong lumapit ang daddy ni Edric na noon ay galing pa ng Manila upang taluhan ang birthday ni Cindy. Nakainom na ang daddy ni Edric noon. Lumapit siya sa amin upang makipagkilala. Dapat lang daw
Edric ay isa sa mga sinamahan ko noong nagtatrabaho pa lang ako sa beer house. Ah, siguro kamukha mo lang. Bawi ng daddy ni Edric sa pagngiti. Pinilit ko rin ngumiti kahit na ang totoo ay hiyang-hiya na ako noon. Si Edric ay iba rin ang tingin sa akin. Noong kapitbahay ko kasi si Edric ay hindi ko nakikita ang daddy niya dahil nagtatrabaho na ito noon sa Maynila. Sa house ng mga GRO pa ako nakatira noong maging customer ko ang daddy ni Edric. Pinilit ko na lang na ubusin ang pagkain ko noon kahit na napapansin kong nagbabago na ang mood ni Edric. Kapag napapasulit naman ako sa daddy niya, ay nahuhuli ko itong nakatingin sa akin. Para akong nabunutan ng tinik noong magyayang na umuwi si Kuya Marion. Inihatid kami ni Edric sa kalsada. Halatang halata na ayaw niya akong lapitan o inikan. Halos hindi ako nakatulog kinagabihan. Hindi mawaglit-waglit sa isipan ko ang daddy ni Edric at siya. Ang sama ng kutob ko sa maaaring mangyari. Ang kutob na yun, papadudot